sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Apo Little President Lucas Bersamin. Bilis naman na oras. Di pa tayo papasok Alas 8:09 na. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdamin Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdamin Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L Elaine Apit. DZRH Damdamin Bayan. Raindrops are falling on my head. Abay, ngayong umalis na po ang bagyong Enteng. Abay, papasok naman si Alice. Abay, nahuli na pala si Mayor Alice Guo dun sa Jakarta, Indonesia kaninang 1:30 ng madaling araw. Eto, mahabigan ng picture naka face mask ba si Mayora? Abay, paano ba hinuli ito? Habang natutulog? Abay, yan po ay unan yung napahinggan dito sa DZRH, sa Plaza Report dito sa atin. At bateng sa report ng Indonesian Police, may pangalan pa ha? Magandang umaga sa mga taga-Bamban Tarlac. Ayan, baka pwede yung salubungin ha? Pag balik ng Pilipinas si Mayora. Ang report ay mula kay Senior Superintendent. Si Superintendent Odi pala ha? Kuya Odi Japana ha? Senior Superintendent Odi Latohero ng Jakarta Police. At 1:30 na madaling araw na mahuli ha? At ito ay kinumpirma ng Bureau of Immigration ng Pilipinas mula sa kanilang counterpart sa Indonesia at maging ang National Bureau of Investigation. Kinumpirma na ito ni NBI Director Jimmy the Sharpshooter Santiago. Ayan. At si Mayor Alice Guo, naka-pajama ba siya? Hindi naman sa ito nahuli. Sa hotel ba siya nahuli? Ha? Siya po ay nasa custody na ngayon ng Indonesian National Police Headquarters o sa Mabes Polri sa Kebayoran Baru, South Jakarta, Indonesia. Ba? At ibabalik na sa Pilipinas. Ayan, ang tanong kailan ibabalik yan? Ano nga ang latest? Alamin nga natin ang latest maluha. Ayan, sino ba ang nandyan? Si Immigration Commissioner Tansingco. Ayan. Si Dana Sandoval o si NBI Director Jimmy Santiago. Ang tanong po mahabigan ha? Teka muna, di ba saan ba nahuli itong si Samba? Sa hotel ba nahuli? Ha? Sa apartment ba nagtatago, hideout nagtatago itong si Mayor Alice Guo nung huliin kaninang 1:30 ng madaling araw? Siguro kasarapan ng tulog ni Mayora yung kapatid niyang si Sheila ba yun? Sheila Guo at si Cassandra. Ayan, si Cassandra Leong ay nahuli naman dun sa Jakarta, Indonesia sa SM. Abay, ano ba ito? Branch kaya ng SM Mega Mall at MOA, ha? Mama Tessie Coson, Big Boy Henry C. The Junior, ha? SM Batam ba nahuli itong si Sheila Guo at saka si Cassandra. Ayan. Mahabigan, so yan ang mainit na issue ngayon. Abay, si Pastor Apollo Kibuloy kaya, ha? Abay, pagbibigyan kaya kasi ang sabi po, sino ba may sabi ito? Si Pastor ba o yung kanyang lawyer? Susurrender daw po ang Pastor Apollo Kibuloy kung may kondisyon, ha?
kung siya ay huwag dadalhin, huwag isusuko ng Philippine government sa Amerika, It won't be sa FBI, kung saan may kinakarap ding kaso ang kontrobersyal na pastor. At magandang umaga, good morning mga classmates. Ayan, baka namihasa na kayo, walang pasok ha. miles. Ayan, pero back to work na po tayo mga kuya. Ayan, good morning Secretary, Executive Secretary Lucas. Never gonna stop. Bay, tama lang. Balik trabaho na tayo, wala nang bagyo Kaya lang konting ingat. Siyempre dahil maulan pa rin ha. Nothing's Asan Lotto King? Ba't na ang bagal mong magtatawag ha? Ayan. Pero malungkot na balita, Mr. President. Abay, ang sabi po ng Bureau of Treasury, Diyos ko, 15 ha? Asan? Wala nga lumalabas sa ano. Anong tinuturo mo? Ayan. Andyan na si NBA Director Judge Jimmy Santiago. Director Santiago, sir, good morning. Sir, Mayor, good morning po. Ay, Director, ayan, abay, good news, Director, ha? Abay, nahuli na pala kanina madaling araw sa Indonesia, si Alice Guo. So, ano po ang gagawin ngayon, Director, sir? Paano ang proseso? Paano maibabalik at kailan ibabalik sa Pilipinas si Alice Guo? Opo, sir, sa utos po ng ating DOJ Secretary ay we are closely coordinating na para for immediate maibalik natin dito sa Pinas si Mayor Alice. Ayan, wala ba kayong detalye sa? Ayan, may picture kami rito sa DZRH. Ayan, napapanood sa TV, DZRH sa TV. Ayan, saan ba nahuli itong si Alice Guo? Sa hotel? Sa hideout? Wala pong detalye kung saan nahuli, pero ang umabot po sa aming impormasyon ay nahuli siya kaninang alauna ng madaling araw ng Indonesian Police. So nasa custody na po ng Indonesian Police si Mayor Alice Guo. Mag-isa lang ba siyang nahuli, Director? Kasi di ba yung kapatid niyang si Wesley ba yun nagtatago din? Si Alice lang po ang na-report sa amin. Si Wesley ay wala pa rin. Opo. Ayan. So paano ang ano ang direktiba ng Justice Secretary Boying Remulla, sir? Ayan, kailan daw po pwedeng ibalik sa Pilipinas ang controversial na mayora? Yes, sir. Ang Bureau of Immigration at ang aking tanggapan ay nag-coordinate na po para yung immediate nga maibalik natin dito sa Pilipinas si Alice. Ayan, pag ganitong proseso, Director Sir, mga abutin ba ng ilang araw yan, linggo o mabilis lang? Hindi naman abutin ng linggo yan, sir. Immediately, sir. Ngayon o bukas, mapapalik na po namin yan, sir. Sino nga magkukustudiya nga para sa kanya pagka naibalik sa Pilipinas, Director Santiago, sir? Yung usual po, idadaan namin sa Bureau of Immigration for immigration violations. And then, sa amin po for charges, ng criminal charges po. Ayan, kung di tayo nagkamali, meron yatang arrest order din mula sa Senate. Paano yan, Yes, sir. Director, sir? After po ng ma-process ng BI at saka ng NBI, ay ita-turn over po namin siya sa Senate po. Senate, ayan, oo. So, sila ang magkukustody, Director, sir, hindi po sa NBI? Sa simula, kami muna, tapos pag natapos namin lahat ng proseso, saka po namin i-turn over sa kanila. Ayun, Director Sir, ayan, bukod kay Mayor Alice Guo, ayan, ano po, alam po namin na ang NBI kasama rin po ng PNP, ha, sa pagganap kay Pastor Apollo Kibuloy sa Davao. So ano po ang latest information na Director Santiago, Sir, kay Pastor? Wala pa pong development, pero continuously ay nag-ooperate ang ating kapulisan. Opo. May sinasabing kondisyon na hinihiling ang kampo ni Pastor Kibuloy, Director Santiago, sir, bilang abogado, dating judge. Pwede ba yun na mag-request siya o huminga ng kondisyon na susurrender daw po, pero huwag lang ite-turn over doon sa Amerika kung saan may kinakarap din siyang kaso doon? Bilang dating hukom, sir, ang masasabi ko dyan, hindi siya pwedeng humingi ng kondisyon. But then, dahil sa may hinaharap siyang kaso dito, siya ay lilitisin muna natin dito. Hindi natin agad ibibigay sa ibang bansa.
Paano, Director Santiago sir, kung humingi ang Amerika ng implement yung ma-extradite si pastor sa Amerika? Ay, yun nga po ang sabi ko sa inyo, hanggat may hinaharap siyang kaso sa Pilipinas, ay dito siya lilitisin. Ganon po. Ayan. Okay, so teka, di ba may kulong yan? Paano yan kung may hatol na parusa na kulong? Paano yan? Tatapusin ba yung sentensya niya rito bago i-extradite sa Amerika, Judge, Director? Ganun po ang proseso, ang rule natin dito sa Pilipinas. Yan po ang ating batas natin. Ayan. Okay, Partilan, ba't mo pinindot? Anyway, Director Santiago sir, naputol po tayo pero ayan, nako na po namin yung gustong impormasyon. Andyan pa, Director? Ayan, sige, okay na. Ayan, Director Santiago sir, ayan, naputol po tayo pero okay na po. Ayan, maraming salamat. At yan po mahabigan ng latest confirmation mula kay NBI Director Jimmy Santiago. Raindrops are falling on my head. So, araw lang daw po mahabigan, hindi magtatagal, ay ibabalik sa Pilipinas ang former Mayor Alice Guo ng Bamban na Tarlac. Nako. Eto nga kayat itutuloy pa ba ang investigasyon ng Senado? Senator Risa dito kay Mayor Guo pagbalik? Abay, dapat sa bagay, dapat lang na ituloy yan para malaman kung gaano kalala yung ginawa ng Pogo Hub dyan sa Tarlac. Siya ba talaga ang mastermind o meron pang mas mataas na leader? At ano ang naging dahilan bukod dun sa scam operation nila, pandaray sa marami natin mahabayan at mga foreigner sa abroad. Ang tanong dito anong purpose nila at doon sa Pogo Hub doon sa Tarlac? Sa Bamban doon nang gagaling ang hacking sa website ng iba't ibang government agencies. Ano ang doon? Ano ang rason? Ano ang motibo? Damdamin Bayan. Babalikan natin lang pang detalye na ating mabalita. Standby lahat. Abay, kumusta ang schedule? Anong schedule ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ngayon? Pero Mr. President, ayan, siguro bilang Ilocano po, apo, ayan kailangan magkermat muna tayo ng konti dahil abay, hindi basta-basta ito mahabigan. Abay, figura pa lamang, ayan, talagang malulula na tayo, Ganito na ang utang ng Pilipinas. Umabot na ng 15.68 trillion pesos. Diyos ko po, At yan po ay report ng Bureau of Treasury. At ito ay tumaas ng 1.3%, mula noong kailan ba yan, Ayan, nakalipa last year ba yan? Pero anyway, basta ang utang natin mahabigan ay tumaas ng 1.3% mula sa dating 15.48 trillion. Naku, Diyos ko. Dati milyon-milyon lang naluluna na tayo, naging bilyon. Ngayon, Diyos ko, lubog na tayo sa utang, Mr. President, trillion. At malaking bahagi daw po ay dun sa 68.5% ay domestic debt. Ayan, utang siguro dito sa mga bangko rito. Ayan, habang ang foreign debt ay umaabot naman ng 31.46%. Pero ang malungkot, abay, Finance Secretary Ralph Recto, abay, nakatakot naman itong mga prediction ni Secretary Ralph Recto. Abay, baka daw tumaas pa. Abay, instead na mapababa natin ang utang natin, Mr. President, abay, ang sinasabi ng ating Finance Secretary Ralph Recto, Ate V, baka umabot na po ng 20 trillion bago matapos ang termino ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ang sama naman yata yan, Abay, matatapos ang termino ng Pangulong Marcos pagkatapos
mag-iiwan ng maraming malaking utang. Diba yung ang puna kay dating Pangulong Digong Duterte, ha? Ang laki-laki ng iniwang utang. Pagkatapos ang Marcos administration, mag-iiwan din ng malaking utang. Kaya siguro po Mr. President, ang pag-aralan ng ating economic team ay paano mapababa ang utang natin. Ayan. At siguro Mr. President, sabi ko nga, ha? Abay, gayahin mo yung mga magandang ginawa ni Apo Perdi, ha? Ayan. Baka pwede tayong mag-implement ng austerity measures sa Mr. President. Konting tipid-tipid. Ayan. At bawas mo na ng biyahe, Mr. President, ha? At ayan, mga pagtitipid ang kailangan natin. Daming bayan. Abay, ang Pangulong Marcos, ayan, sandali lang mga let. Abay, ang Pangulong Marcos nagpatawag daw ng cabinet meeting ngayon. Abay, anong araw ba ngayon? Miyerkules, ha? Sandali lamang aray sa 14 let Narciso. Abay, ito ba'y emergency meeting sa mga miyembro ng gabinete? Ano ang pag-uusapan dito? Abay, marami, ha? Pag-uusapan ba ang utang ng Pilipinas o yung mga sinalanta ng bagyo? At siguro Mr. President, ha? Abay, Apo Lucas, ikaw naman ang gumagawa ng agenda. Ano po? Sa cabinet meeting, isama niya rin po yung mga dapat siguro nga bawas-bawasan. Abay, di ba, Apo Justice Sam Martires, ha? Yung mga project po na medyo nakalulan ang laki-laki ng pondo. Ayan, na nagiging sanhi po ng corruption. Ayan. Yung pong flood control project. Ayan. Abay, baka pwede rin nating reviewin Apo Public Works Secretary Manny Bunoan. Yung asphalt overlay, ha? Alam po yung mahabi niya ng mga pinagkakakitaan na na ang laki-laki ng mga komisyon dyan. Ayan, katiwalian dyan. Umulan lang, wala na tangina ng agos ang inilatag na ang nipis-nipis na mga asfalto. Daming bayan. Oras sa Chief Justice Alexander Diaz-Mundo o Justice Joe Lopez. Kumusta ka na, Kuyang Justice, sir? Oras sa PJ Romy Barsa ganap ng alas 8:25. Ang balitang ito ay Oras sa Sister L. It's 8:33. Abay, wala nang bagyo pero wala nang malakas na ulan pero pumapatak pa rin ang ulan. Kaya ingat-ingat pa rin po. Ayan, good morning Sister L. Good morning Lakay at good morning po sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Ingat-ingat pa rin Lakay kasi pabugso-bugso yung mga pag-ulan. Yung tipong pag-alis mo ngayon, wala. Maya-maya pagdating mo sa unahan, meron. Saka iba talaga ang panahon. Minsan araw na, sisilip yung araw. Maya-maya, bubuhos yung ulan. Ayan. Bakit ganon? Parang babaeng may toyo. Parang babaeng may toyo. Ba't ganun ba kayo pagka tinotoyo? Ganun ka ba? Pabago-bago ng mood. Sandali lamang alamin natin ang latest mula sa Malacanang. Aba, ano kaya ang sabi ng Pangulong Marcos, ha? At nahuli na sa Indonesia si Mayor Alice Guo. Pero ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. ngayong umaga ng Miyerkules, simbang Baklaran, abay nagpatawag ng cabinet meeting ang Pangulo. Alamin natin ang detalye mula kay RH number 14. Abay, full cabinet meeting ba ito, Miss Let? Let Narciso, please come in mula sa Malacanang. Miss Let. Lakay, Sister L, pangunahan nga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang cabinet meeting sa Malacanang. Alas 10 ngayong umaga ang nakatakdang pulong ng mga miyembro ng gabinete. Sa abiso ng Presidential Communications Office, walang binanggit kung anong agenda ng meeting. Pero inaasahang kasama sa mapag-uusapan ang patuloy na hakbang na ginagawa ng pamahalaan sa paghahatid ng tulong sa mga nasalanta ng bagyong Enteng. Unang nag-issue ng statement si Pangulong Marcos hinggil sa pagtugon sa epekto ng kalamidad, kasabay ang panawagan sa LGUs na aksyonan ang usaping may kinalaman sa waste management na maiiwan ng bagyo. Lakay? Ayan, so full cabinet meeting ito, lahat lahat ng secretaries kailangan present sa Malacanang ngayon.
Oo, lakay full cabinet kasi kadalasan 'di ba cluster meeting, sectoral meeting, pero na ginagawa tuwing araw ng Martes. Kahapon wala silang meeting pero ngayon mayroong full cabinet meeting. Ayan, may ano ba, Miss Let? May recitation ba sa Malacanang mamaya? Kanya-kanyang report yan. Abay, dapat lang. Abangan natin lakay kung ano yung agenda nila maya-maya kapag nagsimula yung meeting, kung magbibigay ng paunang impormasyon o kahit pagkatapos ng kanilang meeting kung ano yung kanilang mapag-uusapan. Ayan, pala ko, maraming tatalakay. Baka abutin na maghapon ng cabinet meeting dahil ang daming issue ngayon, ha? Ayan, yung kalamidad. Ayan, kay Pastor. Ayan, kay Mayora Alice. Yung utang natin. Naku, Diyos ko. Oo nga, laki na pala ng utang natin. Trilyones. Pero may mga ahensya na ang laki ng budget. Abay, siguro dapat sabihin ng presidente ang mga cabinet members, yung gastos ninyo, ha? Yung pondo ninyo, gamitin niyo na maayos. Yes, ayan, para hindi kayo inuutusan ng COA na magsoli. Ibalik nyo. Magsoli ng 12.3 billion na misused budget ng DepEd. Diyos ko, ha? DepEd lang yan. Paano sa ibang ahensya? Di ba? Anyway, sige. Kumusta ang panahon dyan sa Malacanang, Miss Let? Sa Maynila, maulan pa ba? Oo, lakay. Hindi naman kalakasan. Humihinto, pero maya't-maya rin bumubuhos yung ulan. Okay. Maraming salamat, Miss Let. Good morning. Good morning. Balik sa inyo, lakay at Sister L. Pumapatak na naman. Samantala, nga pala ha, sandali naman po, mahabigan na yung mga naghanap ng trabaho mamaya, tawagan mo nga si Chairman Bebot Bello mamaya. Meron daw job fair, may mga Taiwanese businessmen daw na naghahanap ng ng mga manggagawa. Ayan sa Taiwan, kailangan natin yan. Saan ba ang job fair ni Apo Bebot Bello? Dito ba sa Metro Manila o dun sa Ilocos na naman? Baka pwedeng lakay NCR naman, di ba? Request natin. At yung mga may makausap tayo mamaya, yung mga nais pumasok sa Philippine Military Academy. Ha? Oo. Oo, ayan. Meron tayong mga bisita mamaya. At mamaya may pag-uusapan din natin, Commissioner June Lumagi, sir, ng BIR. Abay, di ba naghanap kayo ng mapapalaki ang collection sa buwis? Ayan, mamaya, ayan, yung nagpapalabas ng soft porno. Ang laki pala ng kita niyan, Sister L. Oo, Diyos ko, ha? Abay, nagkukwentaan kami ni Miss Teya kahapon, ha? Abay, dun sa app, yung pagkapumasok ka pala, mag-member ka pala doon. May bayad kasi yun lakay, parang subscription. 169 pesos lang monthly, pero alam mong subscribers, 11 million mahigit, no? Talaga? O, diba? Ayan, 11 million na nakasubscribe doon? Oo, sa dami, ha? Hindi ko pa nga nasilip yung app na yun. Ganun ba? Oo. Akala ko pinatikim. That's unfair. Akala ko pinanood mo na unang tikim. Ano yun, Laka? Hindi, kasi sabi ko naman sa'yo, Lakay, naka-unfollow ako sa mga ganon. Alam na mga technician natin, sina Boy Kulutyan, ni Het, ha? Ayan, sina Norman Black, ha? Medyo selective ako, Lakay, sa social media. Ganun ba yun? Nakafocus tayo sa news. Kaya lang malungkot doon, laki palang kinikita, exploited yung kanilang mga talent doon. Grabe. Mamaya, babalikan natin yan. Daming bayan. Sa Senado muna tayo, Sister L. Ang Senado, kaugnay pa rin ito, Lakay, ng pagkaka-aresto kay Mayor Alice dahil hindi na pala Mayor, dismissed. Mayor Alice Guo, Indonesian authorities, pinasalamatan naman dahil, Lakay, sabi nga sana daw Indonesian authorities na din ang maghanap kay Kibuloy. Kasi mabilis raw Grabe. Pinasalamatan. Kumakantsaw kayo, ha? Ayan, Oo, Lakay alam mo naman ng mga tao pag nag-react. Alam mo naman mga kabayan natin, ang gagaling ng sense of humor. Ang tatalino. Papuntay na Pilipinas yan. Ipahanap si Kibuloy. Akala ko i-recruit yung mga Indonesian police. Dito na i-employ na Lakay. Alamin natin ang nagpasalamat si Senator Win Gatchalian. RH28, Raymond Adpaas. Lakay, Raymond. Elaine at Mayor, nagpasalamat na itong si Senador Win Gatchalian sa mga otoridad ng Indonesia at dinundain sa pagtulungan ng National Bureau of Investigation para sa mabilis na pagkilos at maaresto itong si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo alias Guo Huaping.
para kay Gatchalian, dapat na managot siya sa mga kasong isinampalaban sa kanya, gaya ng human trafficking, money laundering, may co-warrant case at paglabag sa utos ng Senado. Umaasa ang senador na maibabalik agad sa bansa itong si Go para sagutin ang mga kaso laban sa kanya at madala ito sa Senado dahil sa Senado lamang meron siyang warrant of arrest pagkatapos na iproseso ng National Bureau of Investigation at ng Bureau of Immigration. Hamon itong si Gatchalian ay dapat sabihin itong si Mayor Alice kung sino-sino kanyang mga kasabwat doon sa operation ng Pogo sa Babantarlac at kung sino-sino yung mga opisyal ng gobyerno na tumutulong sa kanila. Ang itong si matatanda na itong si yung kapatid ni Mayor Alice na si Sheila at si Cassandra Leong ay nauna nang naaresto doon sa Indonesia at napabalik sa bansa. Itong si Sheila ay nasa custody o nasa detention facility ng Senado habang si Cassandra ay nasa custody naman ng Kamara de Representantes. Raymond, hiwalay pala sila. Akala ko pareho sila nasa Senado. Hinati. Naghati ang Senado at Kamara. Si Cassie Leong kasi ay ang warrant niya sa House, Mayor. Itong si Sheila dito sa Senate kaya nagkati sila. Actually nga nung Lunes, 'di ba, dapat naka-schedule yung hearing. Nandito na siya sa Senate grounds noon eh. Sino Bago si na-cancel yung hearing. Pero ang next na schedule, Mayor, ay bukas ng hapon, 1:00. Hindi ko alam kung bukas ng hapon ay makakahabol na si Mayor Alice na makauwi dito para humarap pa doon sa pagdinig na naka-schedule sa Senate Subcommittee on Justice na nag-iimbestiga doon sa nangyaring pagtakas ng pamilya Go palabas ng bansa, Mayor at Elaine. Teka muna, di ba wala bang ipinato ng reward sa ulo ni Mayor Alice Go nung siya nagtatago? Wala ba? Wala. Wala ba? Kasi ano naman yun kasi, kumbaga parang alam mo naman dito sa Senate, hindi naman talaga criminal proceedings kasi. In aid of legislation. Unlike the pastor na criminal offense, yung kanyang kinakaharap. Kaya yun, may pinatong sa kanya na reward. Kaya ko tinatanong, Raymond, baka may kung reward kanina ibigay sa mga Indonesian police. Kasi sila nakahuli. Sila nakahuli. At sila ba ay papatawag sa Senado at bibigyan ng parangal? Hindi naman siyempre through diplomatic channels nagpapatid ng pasasalamat ang Senado dito sa mga ganitong klase ng regional cooperation, Mayor, sa iba't ibang mga bansa dito sa ASEAN region. Yan ang kaya naman ng may Interpol, Raymond Ayan, kahit na magtago ka sa wanted ka sa dito, magtago ka sa ibang bansa, ayan, wala ka pa ring lusot dahil ang international police, ayan, sa bansa ka man pumunta, pwede kang arestuhin. Ayun na nga, yun ang kagandahan nito. At napatutunayan din naman na kumbaga nagkakapalitan kung sila naman ang hihingi at Philippine authorities naman ay kikilos para sa kahilingan ng ibang mga bansa. Ayan, at kahapon ayan, may hearing si Senator Jinggoy. Abay, napag-usapan yung Viva Max, Ayan, di ba? ba't ka natatawa? Mukhang napapanood mo rin yung mga pelikula ng Viva Max, Wala. Hindi nga, nagkakatanungan nga kami kung sino may account dito para makita namin. Wala. At ipatawag mo yung mga gwardya. Ayan, aamin ng mga yan. Siguro. Anyway, sige, pero lusot na ang budget ng MTRCB. Mukhang masyado mabait ang MTRCB doon sa producer ng Viva Max. Hindi daw yata sa part. Kaya nga sige, kung gugustuhin pwede pero kung ano yan, kung hindi madadali doon ala Al Capone. Ayan, baka nakinig yung mga taga BIR ngayon,
Ganun ba ang kinikita nila? Ayan. Kaya lang ewan ko lang kung saan ang app nito. Sa abroad ba ang app nito? Baka mamaya parang ano ito? Parang issue ng tax avoidance. Ayan, di ba? Mga ganyang kaso. Ang pagkakabanggit kahapon, Mayor, yung Viva Maps dito locally produced locally produced and locally distributed. Kaya lang, pag pumasok kasi sa internet, alam mo naman yan, Mayor, kahit saan na, pwede nang ma-access. Problema. Pati minors, pwede nilang ma-access yung mga ganyang klase ng mga napapanood online. Okay, maraming salamat, Raymond. Mamaya, may special na balita tayo dyan. Dito, Mayor, na ngayong umaga, ay merong 30 mga senior officers ng Armed Forces of the Philippines ang haharap sa confirmation hearing sa Commission on Appointment. Ito yung Defense Committee ni Congressman J.J. Romualdo ng Camiguin. So far, wala pa tayong naririnig na may opositor sa mga promotees. Gaya nung huling batch sa mayor na isang general ang naharang ang kanyang promotion dahil sa reklamo mismo ng kanyang pamilya na hindi binibigyan ng suporta. Maya-maya, ang tingnan ko lang yung pangalan dito, parang Lieutenant General, yung pinakamataas, ang pinakamataas na nakita ko sa listahan, Lieutenant General Fernando Reyes, Vice Admiral Alfonso Torres Jr., Lieutenant General Luis Bercante, at yung palagi nating naririnig tungkol sa West Philippine Sea, si Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. Ilan lang yan sa 30 mayor na mga senior officers ng Armed Forces of the Philippines na haharap sa confirmation hearing ng CA ngayong umaga. Meron pa kasama dyan, Raymond. Ayan, BFF ni Attorney Persida Rueda Acosta ng PAW. Ayan, si Colonel Ferdinand Marcelino, ayan, si Colonel Mars. General na to, Mayor. Nga po, general na ba, ha? Brigadier General Ferdinand Marcelino, Philippine Navy, Marines ito. So magtutu-star na siya? Hindi, first star ito, Mayor. First star. Okay. First star, yung confirmation. Ayan, kasama ito sa listahan. Okay, sige, abangan natin. Maraming salamat, Raymond. Mula sa Senado, ito si RH28 Raymond Advance para sa DZRH. So, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming Bayan. Report ni Miss Estileto, Sister L. Nahuli na Nahuli na siya, di biro. Mayoran, Look-alike niya to Look-alike mo, ha? Ayan, nagpagupit nga ba si Mayor? Oo, lakay. Pag makita mo, short hair na siya. Pwede bang i-flash niya ulit. I-zoom yung Hindi napansin nila kay di ba pwedeng i-zoom yung litrato ni Alice? Ayan, lakay. Ayan, kitang-kita. Nagpagupit ba? Ayan, ang iksina. Di ba ang haba ng buhok niyan? Kaya... Di ba nagpakulay ng buhok? Di ba nag-disguise? Hindi, lakay. Parang yung buhok niya lang ang pinagupit. Ganun ba? Sabay, kahit mag-disguise siya, bagong gising Mukhang natutulog nung hinuli. Tingnan mo, tas nakasalamin siya. Alam mo yung dito niya palang lakay, alam mo siya na talaga. Kasi naka-face mask Pero yung salamin niya, tsaka yung upper, yung mata, siya talaga yan Tingnan mo naman yung buhok. Itim na itim. Di ba itim na itim tsaka mahaba kasi buhok niya lakay. Ayan. Pero dyan naka-short hair na pala siya. Yan ba yung ginagaya ni Giselle o si Giselle ang ginagaya? Ayan. Walang ginagaya si Giselle lakay. Original yan si Giselle. Samantala, ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK, kinumpirma na arestado na nga si Alice Guo. BI naman nakikipag-ugnayan na sa Indonesian authorities para maibalik na sa Pilipinas ang dismissed mayor. RH15, Giselle Ricafort. Giselle. Sister L, lakay matapos unang ibalita ng 2x2 sa DZRH, kinumpirma na rin itong Presidential Anti-Organized Crime Commission na naaresto na ng mga otoridad si dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo o Guo Waping. Ayon kay PAOK spokesperson Winston Casio, sinabi ng Senior Superintendent o Dilatu ng Indonesian Police na naaresto si Guo sa Tangerang City sa Jakarta, Indonesia kaninang 1:30 ng madaling araw. Nasa kustodiya na raw ang sinibak na mayora ng Indonesian Police sa
Media Tanras, Mabis Poultry sa ngayon. Sinabi pa ni Casio na nakikipag-ugnayan na si Immigration Commissioner Norman Tansinko sa Indonesian Immigration. Ito'y upang maibalik sa Pilipinas si Guo sa lalong madaling panahon matapos tumakas nitong Hulyo kasama yung kanyang mga kapatid. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kung Giselle, pagka magre-report ka, kailangan may stand-upper ka. Ayan, para nakita naman namin yung beauty mo sa umaga at saka istileto mo. Ano ba istileto mo ngayon? Sige Lakay, sa susunod. Kasi Lakay, ang daming ayan, sabi ni Pare Manding Bahakan ay gusto kong makita kung talagang kamukha nga yan ni Alice Guo. Ayan. Kadalasan kasi Lakay ng mga naibabalita ko sa iyo, yung kakalabas lang, natataon naman na robing kami, may pinupuntahang area kagaya ngayon Lakay. Nandito kami na naman sa may Bacoor, saktuhan na naglabas ng hininga natin ng statement yung Presidential Anti-Organized Crime Commission. Okay, sige. Nagpaliwanag tuloy. Sige. Pero next time pagka magre-report ka, kailangan stand-up. Kailangan daw may stand-upper. Requirement nila kayo. Kaya selfie video, pwede ba yun Lakay? Yung nakaganito lang, yung nakaganyan lang. Para live talaga yung mga report natin, hindi yung litrato yan nakikita. Ayan. Okay, maraming salamat Miss Giselle Istileto. Noted Lakay, noted. Balik sa inyo Lakay si Sir L. Daming bayan. Sabi ni Attorney John Samaniego, Lakay ay yung mga mayor, ha? At dapat yung mga maganda mong mga reporters, mga gwapo mga reporters yan, dapat sila, stand-upper para para kitang-kita yung mukha. Pero kung gusto nyo po makita yung mukha nila, sa Facebook page na DZRH, mayroon yan sila Lakay yung mga video report. Yes, makikita nyo din po yan dyan. Ayan. Ito pa lang si Ferdinand Marcelino. Abay, dati pa lang kliyente ito ni Attorney John Samaniego, ha? Ayan. Bago napunta kay PAW Chief Persida Rueda Acosta. Aba, galing naman ni Attorney John Samaniego. Siya pala ang nagpetisyon para makakuha ng bail. Si General Ferdinand Marcelino, ha? Pero sabi nga nila ang daming ginawang paninira dito kay Colonel Marcelino nung araw, ha? Na sinasabing involved sa yun na set up ng drugs diyan sa Santa Cruz noon, na sinet up na dahil maraming mga tiwaling nakalaban siya sa PIDEA. Ayan, na sinet up siya. Pero eventually napatunayan na yung set up, ha? Ayan, abay talaga ang daming mga drawing. Yung palang litrato noon na pinakita sa inisyo sa media, na nakaupo sa sofa, nakaharap yung nahuling mga shabu, pinalabas na dun sa parang hideout dyan sa Santa Cruz. Nalaman sa krami na pala yun. Na-fabricate na. Sabi nga, di ba tama ka, Attorney Persida Rueda Acosta, Attorney John Samaniego, ha? The truth will set you free. O di ba lumaya? Ayan, na-promote pa, ha? Mabuhay ka, Colonel General Ferdinand Marcelino Kuyang Sir. Daming bayan. Sandali lamang, Boy Kulot. Ayan, commercial lang to. O sige, sandali lang. Si Manang Milky muna. Ayan, pagkaka-aresto kay dismiss Mayor Alice Guo, magpapabilis sa investigasyon ng Kamara at Senado sa isyu ng Pogo at Quad Committees. Aris 12, Milky Rigonan, please come in. Lakay at Sister L, welcome development sa Quad Committee. Ang pagkakaaresto kay Alice Guo para mapabilis ang investigasyon ng dalawang kapulungan ng Kongreso sa isyu ng Pogo. Si Guo ay naaresto sa Jakarta, Indonesia matapos tumakas palabas ng bansa. Muling inulit ni Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers, chairman ng Quadcom, sa pagkakaaresto kay Guo dapat papanagutin ang mga kasabwat na mga ahensya ng gobyerno sa pagwaktakat sa kanya. Inaasahan na may iba pang reaksyon ang mga miyembro ng Quadcom, Lakay at Sister L, sa pagkakaaresto kay Guo dahil
gaganapin ngayong umaga ang ika-4 na hearing ng Quad Committee tungkol sa issue ng war on drugs, pogo at extrajudicial killings. Sa nakalipas na hearing ng Quadcom, humarap si Cassandra Leong, ang sinasabing incorporator ng Lucky South 99. Tumistigo din si Police Colonel Jovi Espinido na nagdiin kina dating Pangulong Rodrigo Duterte at dating PNP Chief at ngayon ay Senator Ronald Bato de la Rosa sa issue ng extrajudicial killings kakibat ang kampanya sa war on drugs. Kumilos na rin ang Anti-Money Laundering Council at sasampahan na ng kaso ang mga personalidad na konektado sa Whirlwind Corporation at ang Lucky South 99. Bukod kay Ong, ang mga personalidad na identified sa Lucky South 99 ay sina Alice Guo, Atty. Harry Roque at ang may bahay nito. Nireport ng AMLAC sa Quadcom na mayroon silang nakitang plug transactions at overlapping ownership. Malalaman din mamaya lakay kung may desisyon na ang komite sa sulat na ipinalalaman ni Davao City Representative Paulo Duterte sa pagkakadawit ng kanyang ama sa issue ng EJ case at droga. Ako si Neil Gregorio nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Manang Milky Rigunan mula sa Kamara de Representantes. Ang daming mga isyu ngayon. Sandali lamang Edwin Duque. Naku, malakas na ang ulan sa Marilao, Bulacan. Ha? MacArthur Highway, marami stranded dahil zero visibility. Talaga? Ganda-ganda na ng panahon dito sa Maynila at Pasay. Ha? Ayan, abay kung kailan na natigil na ang ulan dito sa Manila, dyan naman sa Marilao. Standby Edwin Duque, oras Sister L. It's 8:56. Oras Sister L. It's 9:02. It's been raining in Manila, hindi ka ba nilalamig? Mga bisita natin na hindi nilalamig ito, sanay sa lamig ito sa Baguio. Ayan. Ayan, alamin nga natin ang report ni Edwin Duque. Naku, marami daw stranded dyan sa MacArthur Highway. Ha? Ay, baha na naman ba dyan? Abay, alamin natin dahil umuulan ng basa. Ayan, at malakas. Dyan sa may Marilao, Bulacan. Buong NLEX ba ito, Edwin? Edwin Duque, please come in. Edwin. Mayor, good morning Mayor. Mas malalim pa yung tubig baha ngayon. Ay dinulot itong magdamag at patuloy na pag-ulan sa mga oras ito sa malaking bahagi ng Bulacan. Halos zero visibility yung sunod-sunod pagsak ng ulan Mayor. At sa kasalukuyan ay patuloy pa rin itong malalakas na ulan pero mas malakas kani-kanina lamang. Ang mga stranded na aming nadaanan na aming tutirik na mga sasakyan itong kaban ng MacArthur Highway, itong Bukawi at ang Marilao, Bikawayan, ang barangay sa Luisoy na Bikawayan, halos dubog yung papasok doon sa lahat ng lugar dahil itong mga binanggit ko mga lugar Mayor, ito yung lahat ay malapit sa Tulyahan na River. Din itong border ng Bikawayan at Valenzuela, Bulacan. Gayon din itong dalandanan sa Valenzuela. Ito yung nakakaranas ng mga halos stranded sa mga oras ito. Dahil mas tumataas pa yung tubig, pero kung titignan mo yung Tulyahan River, mas bumaba na kunti kumpara nung aktual na kalakasan ng bagyo. Pero yung ulan na nagpabaha ngayon, ito yung ulan, ito yung baha na dulot ng malalakas na pag-ulan na walang humpay. At hanggang sa mga oras ito ay makulimlim pa rin yung hipapawid. Kaya ay nasa may mga malalakas na pag-ulan sa mga darating pang mga oras. Kaya yung mga nakamotor, ang daming tumirik at may mga sakyan din na nagtutulak. Mula pa kaninang umaga na papunta tayo sa sunog hanggang sa pagbalik ay ganoon din yung sitwasyon sa mga oras ito mula sa Bukawi, Marilao, Bikawayan at Valenzuela. Pero humupa na Edwin. Update mo na ba rin? Humupa na ng konti. Humupa na. Hindi humupa. Maya na bumabagsak ng napakalakas. Okay, sige. Mas malakas pa yung ulan na yun kaysa nung itong mga nakalipas na araw na mismo ang aktual ng bagyo. Yan, ating update mula pa rin dito sa kabuhan ng MacArthur Highway sa iba't ibang bahagi ng Bulacan. Edwin Duque ng ulan sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Edwin Duque mula sa Marilao, Bulacan sa may North Luzon Expressway. MacArthur Highway pala. Ayan. Ingat-ingat
po. Yes, ingat-ingat po. Slippery when wet. At kung may lumabas na ang bagyong Enteng, meron na naman pumalit. Ang mga taga-Bagyo bumaba. Akala ko, hindi, pero meron nga Lakay may namamonitor pa tayo na sama ng panahon kasi Si Ferdi, ayan. Ferdinand Marcos yata. Pero sana wag namang lumakas katulad ni Enteng. Kapangalan yata ng Commander-in-Chief, Major, ha? Ayan. Anyway, sana mahina yung paparating na bagyo kung maging bagyo man yan. Pero para po sa mga nais pumasok sa Philippine Military Academy o yung mga kabataan dyan, ha? Di ba pwede ang mga medyo may edad na? Sa bagay may age qualification niya, may ano, ha? Lakay, bakit nung sinabi mo medyo may edad na, nakatingin ka sa akin? Di ba dapat medyo may edad na kung gaganon sa'yo? Ay, sa bagay, di ba gusto mo rin pumasok, magsundalo dati noong lakay araw? noon, pero hindi pala kaya. Anyway, mahabigan na para sa mga nagnanais sa pumasok sa Philippine Military Academy, ha? Makinig po kayo mahabigan dahil meron tayong mga bisita rito na taga Fort del Pilar. Ayan. O nga pala, ha? Speaking of mga PMAers, ha? Batiin ko muna itong mga mista namin, ha? Sino-sino yan? Si Mr. Mayor General Elmer Soria, ha? Ang mayor ng San Marcelino Zambales. Happy birthday, mista. Happy birthday po. Mista Mayor. At ito pa, ha? Isa pang mista, ha? Ano pa yan? Si General Edwin Ernie. Ayan, ng PMA Class 82. Ayan. At itong mga bisita natin Class 82, shout out. Sa Class 82, mga lolo na. Ito po ang amuse ng Class 82, si Sister Elne, ha? Ayan. Anyway, nasa ating linya po, linya tuloy, nasa aming studio po, mahabigan ang mga taga-PMA, ha? Ayan. At itong mga kadete nila, antitikas, ha? Ayan. Si Major Raymond Derek Carbonell. Major Carbonell, sir, magandang umaga po sa inyo. Good morning po, Sir Lakay. Kami po yung representatives ng PMA na mag-supervise ng conduct ng exam nitong Sabado at Linggo po, sir. Sa Sabado at Linggo na pala? Linggo na pala ito. Naku, late naman kayo magpunta rito. Paano yung mga yung mga gusto mag-apply? Hindi sa susunod. Next year na. May naman po, may walk-in naman po tayo. Pwede po silang mag-apply on the spot and during this week po before po mag-start yung exam. Kasi bago natin italya yan, Major Carbonell, sir, ha? Yes, sir. Abay, pabatiin din natin itong matitikas na... Alam mo, gusto kong magsuot din mga ganyang uniform na kulay green na antitikas na may tapos Sister L. Yung lakad, pati yung tayo, lakay very snappy. Sige nga, try mo nga. Nakita ang pupunta kami dyan, ang kain nila, ganun Eskwalado ang kain. Ano ba yung lakay? Natatawa ko sa'yo. Anyway, pakilala natin si Cadet First Class Victoriano Ainsa Jr. Ayan, Cadet Vic, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po. Ako po si Cadet First Class Victoriano Ainsa Jr., the current Regimental Adjutant of the Philippine Military Academy. Regimental Adjutant. Adjutant din ako nung high school Saan lakay? ROTC. Ayan, high school CMT. Sa amin CAT. CAT. Ayan. Magkaibang generasyon kasi tayo. Si Pare Manding Bahakan, hindi daw CAT, PMT pa Parang si Kuyang General Alex Go. Ayan. At siyempre, ang missionary to Sister L, ha? Anong pronunciation? Cadet ba? Cadet ba ang pronunciation nito, ha? Cadet First Class Christine Kate Senador. Senados lakay. Senados. Akala ko senador Senador. Cadet Christine, magandang umaga po sa inyo, ma'am. Good morning po, sir. Ako po si Cadet First Class Christine Kate Quizon Senados from Zamboanga, Sibugay, the current Regimental Civil Military Operations Officer, sir. From the City of Flowers, Buenos Dias, senyorita. Ayan.
Di ba cadet ang pronunciation? Yung cadet, sir, yun po yung mga girlfriend ng ating cadets. Ganun pala mga so syota cadet. pala ng mga ito. So sila, both male and female, sir. Cadet po tayo, sir. Ayun. So yung cadet pala na rin natin, mga syota pala ng mga ayer sa mga ito. Ha? Anyway, wag natin paligoy-ligoy. Major Derek Carmonal, sir. Ayan na. So, sabi ninyo ay sa Sabado Linggo na ang exam. Ayan, saan po gagawin ito at bakit 2 araw? Di ba isang araw lang dapat ang exam correct po, sir. May 3 testing centers po tayo within the National Capital Region. Meron po tayo sa Pasay City, sa Villamar Air Base po, sa Air Force Gymnasium. Meron po tayo sa Camp Aguinaldo High School within Quezon City po. And sa Taguig, sa ano po? BGC? City University. Taguig City University, sir. Akala ko sa BGC na Kung posible po, bakit Ayan. Kaya lang sabi ko, baka atrasado naman kayo magbigay ng announcement. Dapat next time aga-agahan ninyo. Sige po, sir. Maganda po yan. Dapat 1 month o kaya before the... pero wala naman deadline ng filing application. Wala naman po, sir. Pwede naman po mag-apply on the spot during the exam day. And ito pong week na to, these remaining days po, pwede po pumunta sa Camp Aguinaldo PMA Liaison Office para po makapag-apply ang walk-in applicant ng maaga-aga. Anong oras po ang exam, Major Carbonell, sir? Bali po, sir, sa umaga po meron po tayong general physical examination. That's from 8 to 11 po. And onwards po, around 11:40 will be the written exam po for the academics. Paano si Sister L kung mag-a-apply doon? May medical exam pa ito, ha? Paano yung exam ba bago physical exam ba? Medical exam? Ano yung mga requirements po prior to bago mag-take na? Yung mga mag-walk-in na sa Sabado kaya Linggo kung may gustong humabol. Ang kailangan po nila dalhin ay 2x2 picture, white background. Kailangan din po yung Form 137 or yung report card with the average po of 85%, GPA of 85% or higher, and NSO birth certificate, sir. So yun lang pala. Miyerkules na ngayon, baka mahirapan na Bago ko po makalimutan, number 2 pencil. Number 2, okay. Ba't pencil? Ba't hindi big ball pen? Bawal yun laki kapag mga exam talaga lapis ang ginagamit. Hindi pa ball pen dapat hindi yan? Hindi yata nababasa. Kasi kung pencil, nabubura yan. Baka mapalitan yung answer Ayan si Cadet Christina Kate Senados. Ayan taga Sambuanga pala mga Senados. Akala ko dito lang sa Pasay. Sambuanga. Ayan Okay, Cadet Christina Senados. Ma'am, mga kadete, ilan ang kadete babae? Ilang percentage usually ang pumapasok na babae ang kadete sa PMA? Depende po yun sa quota natin, sir. Pero for our class po, for PMA class 2025, pumasok po kami 70 female cadets po. So that's 25% po ng total cadets na tatanggapin po ng ating academy per year. Ayun. At Cadet Christine, bakit mo gustong pumasok sa militar? Ba't ka nag-PMA? Pumasok sa PMA? Given po na ako po yung pinakauna pinakauna po sa family namin na nag-pursue ng military service. Na-inspire po ako ng aking father po. He actually introduced me ng existence po ng academy, tapos siya din po yung nag-support sa akin throughout examination process and the remaining process po in entering. Pero actually, sir, yung pinaka na-inspire talaga ako ng pagpasok ko ng PMA, yung mismong pagpasok ko na, sir. Kasi doon po kami sinabihan na serbisyo po pala talaga to para sa bayan. So, yun po, lalo po akong na-inspire. Yung mga take ko po ng exam, parang para lang po talaga yun sa papa ko, pero throughout the years po in the academy, lalo pa po akong na-inspire. Yan ang courage,
integrity and loyalty. Yes, so talagang tsaka kung yung puso niya Lakay, gusto niya magsilbi sa ating bansa. Pero may katanungan naman ako Lakay kay Cadet Victoriano Ainsa Jr. Marami mga kabataan ngayon na hindi nila alam Lakay kung ano yung gusto nila sa buhay, 'di ba? Marami ang lost, marami ang gusto lang mag-TikTok. Ayan. So sabi ko mga Gen Z sa atin. Hindi Lakay, syempre marami tayo nakikita, observation natin. Hindi natin nila lahat. Marami pa rin naman talaga ang may direksyon, pero mayroon talaga Lakay at mayroong naliligaw Pero si Cadet Victoriano Ainsa Jr., ikaw po bilang ikaw ay nandito na bilang isang kadete na paano mo po mahihikayat? Ano po ang mayroon sa PMA para maihikayat natin yung ating mga kababayan na pumasok sa PMA? Unang-una po sa lahat, upang maging kadete, marami po kayong pagdadaan ng challenges. Pero po, pag nasa loob na po kayo ng PMA, naging kadete na po kayo, yung PMA po itself offers a well-rounded curriculum. A well-rounded curriculum as a chance for you to study here, or if you can still pursue abroad, or West Point. In foreign schoolings. And there is also a future that lies ahead of you. Dito po sa PMA, hindi lang po kami minomold sa academics or sa physical or sa military. Dito po sa PMA, minomold po sa amin yung character, the leadership, dito po namin natututunan. Also, meron din po kami maraming benefits. Andito po yung first, syempre, pribilehiyo po sa amin na makapagsilbi sa bayan. Yan po yung unang-una. Pangalawa po, yun nga po nabanggit ko na makakapag-aral po kami dito. And there is also the monthly allowance that is given to us. May allowance daw sa Sister L. You, as a cadet, you can sustain yourself and do not depend on your parents. And also, in some other cadets, they also help their families while being a cadet. And also, the PMA trains us in all aspects to prepare us in our future po as leaders of the AFP. So for me, siguro po sa mga nanonood, sa mga kabataan na katulad po namin, ito lang naman po yung mga in-offer ng PMA. A future ahead of you and a secured career. Ayan. Magkano allowance nila, Major Carbonell? 20,000 ba? Isang kadete po is mga 40 po. Wow! 40,000 a month? A month po. Diyos ko. Pasok na tayo. Pwede ba tayo pumasok? Pwede po ba kami pumasok? 5,000 lang ang sweldo ko rito. 30 lang naman po. 30. Ang sweldo po kasi namin nila kay 5,000 lang. So, ano po, ang main goal naman po nila talaga is ma-prepare po sila sa future nila to serve the country. Ayan po, sir. Aba, bago yan. 30,000, laki ng sweldo nila. Pero kasi Lakay, buwis buhay naman talaga sila. Yes. Yun po yung risks. Yes. Hindi, tsaka inabot naman nila, kumakain sa ilalim ng lamesa. Pinapainom ng 3 bote ng patis. Marami pong kwento. Marami pong kwento, sir. Kwento naman sa akin ni Senator Bato de la Rosa. Yes, sir. Meron siyang pinag-ahit na na balbasarado na speaker. Anyway, Major Carbonell, sir. So, yes, sir. Ano po ang dapat gawin ng mga mag-a-apply? Siyempre, siguro may mga na-inspire din na ano ang dapat nila ihanda? Ayan, ano ang dapat nire-review? Kasi di ba sa UPCAT may mga review center sila. Ayan. So ano ang dapat reviewin ng mga naiswaso sa PMA? Siyempre para pumasa at makapasok. Ano ang paghandaan na Major Carbonell, sir? Yes, sir. Ang maganda pong paghandaan nila ay ang subjects na English at saka mathematics. Basically, ako, math, patay tayo niya. Okay na po pala kami. Dati po kasi known si PMA as more on the engineering side. Kaya po ang main focus nila ay ang deeper mathematics. And of course, yung communication skills, importante din po. Kaya natin nagpo-focus sa English po, sir. Ayan. At pagkatapos ng 4-year course sa PMA, pwedeng mag-pursue ng higher course like yung iba. May mga PMA na nagiging abogado, ayan, doktor, yes, ayan. So paano magtutuloy? Halimbawa, graduate si Cadet Christine Senados, ayan.
after niyang graduate sa PMA, gusto maging senadora. Ayan. Magpurso ng law. Ayan. Oo, pwede ba yun? Pwede po, sir. After graduation, you are free to get another undergraduate course. But of course, you have to balance your time with work po and your education. And posible naman po talaga siya. And nakikita naman po yan sa marami naming mga alumni na nasa either government office or nasa private sector po ngayon. Pero Major Carbonell, sir, kumusta po ang status o yun pong bilang ng mga kumukuha po ng exam ngayon sa PMA? Tumaas po ba? Bumaba po ba? And nabanggit niyo po kanina, lapis, mano-mano pa po ba? Wala po ba tayong computerized? May mga uso na kasi ganun, di ba? Lakay sa bar nga, may computer na. So, ano po sa PMA? Eventually, we're moving po towards yung digitalization ng mga examinations. But for now, we'll stick po with the traditional way, with the pencil and paper. Again, kailangan po ay number 2 pencil kasi yun po yung nakikita ng machine na nagche-check po ng papers. Nare-read. Kaya lakay bawal yung ballpen na gusto mo. Yung big po. Kumusta po? Marami po ba ang nagtitake nun? Percentage kumpara sa mga nakaraan? Compared po sa previous years, nag-angat naman po ng mga 20% yung population ng examinees ngayong year na to. And with the presence of our cadets, I believe makaka-attract pa po tayo ng mga mag-e-exam. Dumadami pala. Akala ko nababawasan ang at least dumadami. Yes, sir. Akala ko nababawasan ang nag-apply sa PMA kaya sila nagpo-promote pupunta sa rin sa para manghikayat na mga aplikante. Hindi pala. At least tumaas ng 20% this year. Ayan. Okay. Sa mga kababaihan cadet first class Christine Senados Mama, mga bakit marami mga babae na pumapasok sa PMA? At siguro po, para po sa akin personally po, ito po ay para po siguro po kasi ang institution po natin is a gender-sensitive institution. So meron po siyang mga gender-sensitive initiatives or considerations po for both males and females. But regarding po opportunities, equal po lahat. So I see this avenue or opportunity po na makipagsabayan po sa mga kapwa natin lalaki in the military service, not to prove ourselves but also to serve our country in the way they do. Yung bang initiation sa mga lalaki, ganoon din ang initiation sa babae? Yes, sir, ganun po. Same training po, sir. Same hazing din, ganoon. Ay, wala. Ay, bawal na yun. Hinuhuli ko lang. Ayan na, Cadet ayon sa sir, taga saan ka nga pala, ha? Nalimutan ko po banggitin, taga San Jose Occidental, Mindoro po pala ako. Taga Mindoro, ayan na. So, ikaw, pagka-graduate mo ng PMA, Cadet First Class AINSA, yes, sir. Saan mo gustong, pwede ba kayo mamili kung gusto mong pumasok sa Navy, Army, Air Force? Yes, sir. Yes, sir. Currently po, sir, meron na po kaming branches of services. During our third year po, ma-assign na po kami. So as second class cadets po, third year in the academy, meron na po kaming respective branches of service. Ako po will be joining the Philippine Air Force. I will be joining the Philippine Army po. Si Cadet Senados gusto maging pilot. Magpapalipad siya. Gunner. Fighter jets. Fighter jets na lakay. Kailangan natin sa West Philippine Sea. Okay, Major Ramon Derek Carbonell, sir. Ayan. Yes, sir. Kinakain nyo na yung oras namin. Hindi, biro lang po yun. So, sige po, imbitahan nyo. Batiin nyo muna yung superintendent. Sino ba yung superintendent ng PMA nga pala? Baka mamaya, pa-squatin kayo pagdating sa PMA. Hindi binabati yung superintendent ng PMA ngayon. Sino ba ang PMA superintendent kayo na Major? Si Rear Admiral Cesar Bernard Valencia po, sir, Philippine Navy. Siya po ang aming current superintendent and siya po ang namamahala ng PMA ngayon. Ayun. Okay, Major Carbonell, sir. Ayan, sige po, imbitahan mo yung ating mga kabayan at mga kabataan na nais sumunod sa inyo at pumasok din sa
Philippine Military At saka Academy. lakay habol natin, may scholarship po pala ba ang FPMA? Yes po. Itong program po, the cadet program itself po is a scholarship program. Na-mention po kanina, free board and lodging, may stipend or allowance po sila, and then, of course, a stable job right after graduation and the opportunity to serve the country. Ayan. Okay. Yes, sir. Sige, anong mensahe natin, Major Sam? Manawagan po kayo sa ating mga kababayan. Para po sa mga kabataan at maging parte po ng Armed Forces of the Philippines, the best and the brightest po, welcome po kayo to take the PMA Challenge. Ayan. At paalala po namin, Major, ha? Ayan, baka nandiyan ka pa sa PMA na next year. Agahan nyo na announcement para... sige po, sir. Yes, sir. Kasi ilang days na lang, exam na. Mahirap naman yung walk-in. Baka hindi sila physically and mentally ready. Ayan, para mapaghanda. Saan ka pala kumuha ng application paper, application, Major? Pwede po siya makuha online sa pma.edu.ph. Meron po tayong online form doon or sa PMA Liaison Office dito po sa Camp Aguinaldo, Quezon City. Okay, Major Raymond Derek Carbonell, sir. Maraming salamat. Maraming salamat po, Cadet sir. First Class Victoriano Ains Jr. Yes, sir. At Cadet First Class Christine Kate Senados. Dismiss! Yes, sir. Yes, sir. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you and teka mo, di ko natanong si anong Sige po, sir. papasukan mo naman Ano siya, Lakay? Cadet Colonel Army nga pala. Yes, Philippine Army. Philippine Army. Gusto mag-Scout Ranger ba? Thank you very much, sir. Ayan, maraming salamat and good morning. Maraming salamat po, sir. Ayan, maraming salamat. and salute sa ating mga kadete ng Philippine Military Academy. Thank you and good morning. Dummy. Lakay, alam mo may nakatutok din sa atin. Alam ko retired na ito. Pakigreet din daw ang kanyang mga members ng PMA Maringal 88. Naku, sabi. Ayan, Kasoji Jimenez. Hello. Sabi ko na nga ba, ito rin, graduate din ng PMA ito, ha? Actually, magiging military attaché sa, sa Spain, ha? Sino si yan? Kuyang Colonel Joseph Dator. Ayan, pakibati naman ang aking mga mista. Good morning ayan, po. Si Colonel Romel Totoy Pereña ng PMA Class 97, birthday niya. Ayan. Si Kuyang Anthony Sarangay ng Hiram Lodge 88 at kababata doon sa Pangasinan. At si Lorman Rivera. Happy birthday mula kay Colonel Joseph Dator. Ayan. Thank you at maraming salamat. At sa lahat ng mga taga Baguio, good morning. Fort del Pilar. Ayan, tama ba? Ayan. Nakapag-marcha na rin ako dyan, Sister El. Ay, yun yung nakwento mo sa akin. Ayan. Honorary member tayo ng PMA Class 82 Kaya, ganda pa ang feeling na magmamarcha dito sa PMA. Feel na feel mo ba, Lakay? Sarap din ang feeling. Ayan. Oras, Sister L. It's 9:28. This time. Stroke, kidney failure, at pagkabulag kapag ito po ay napabayaan. Kaya para makaiwas, dapat po mga kuya, mga ateng, mga lolo, mga lola, kahit may edad tayo, mag-exercise lagi, walking, at syempre tamang pagkain. At pwede mo ring samahan ng Cogent DB Plus araw-araw. Ang Cogent DB Plus ay isang herbal supplement na sumusuporta para mapanatili ang magandang kalusugan at normal na blood sugar. Sa Cogent DB Plus, with the power of 9 herbs in 1 capsule, mas malakas ang laban mo. Ang Cogent DB Plus, mabibili sa lahat ng Mercury Drug at Watson sa drugstores nationwide at Mrs. Available din online sa Shopee at Lazada. Mahalagang paalala, ang Cogent DB Plus ay hindi po gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Dummy. Bayan. Standby Edniel, sandali lamang. Standby Grace Bersansano. Standby Nicole Lopez. Aba, panalo ba si bossing RSA, Ramon San Miguel Ang, Abay, panalo daw sa kaso. Anong kaso ito, San Miguel Corporation nanalo sa legal battle,
Anong legal battle ito? Ukol sa power deal versus ERC, Energy Regulatory Commission, ha? Pinaboran ng Korte Suprema. Aba, Supreme Court na ito, ha? Good morning sa mga justices ng Supreme Court. Oras, Sister L. 9:37. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Daming Bayan. Oras, Sister L. 9:39. Alamin nga natin ang mga reports, ha? Abay, umuulan daw ng malakas sa Manila. Lakay, may nag-comment dito sa ating YouTube channel. Thank you sa mga nagbibigay update. Diyan, Lakay, sa Rizal, dito sa may area ng Tondo at sa may Malabon, maulan daw. Sa Rizal, Lakay, wala daw halos tigil ang pag-ulan. Sa probinsya ng Rizal, anong bayan yan? Walang nabanggit, Antipolo, Lakay. May landslide sa Antipolo no isang araw, ha? Ayan, walang nabanggit, Lakay may report si Let. Siya ay Off mic ka. Ayan. Andiyan na ba si Miss Les? Ayan, may aerial... magsasagawa ng aerial inspection ng Pangulong Bongbong Marcos, Lakay. Umuulan ng basa, ha? Okay lang ba? Titingin ko naman, Lakay. Saka may cabinet meeting ngayon, ha? Akala ko may cabinet meeting. Mamayang hapon yata matutuloy. Okay. Andiyan na si RH14, Miss Leth Narciso. Miss Leth, anong oras ang aerial inspection ng Pangulo? Miss Leth? Sister El Lakay, iniurong mamayang hapon ang nakatakdang cabinet meeting sa Malacanang. Sa dito ng palasyo, magsasagawa muna ng aerial inspection si Pangulong Marcos ngayong umaga. Sisilipin daw ng Pangulo ang NCR o ang Metro Manila. Pagkatapos ay didiretso ito sa NDRRMC para magsagawa ng briefing. Hihingi ng update si PBBM sa sitwasyon sa mga lugar na apektado ng Bagyong Enteng, gayon din ang ginagawang pagtugon ng kaukulang mga ahensya sa pangangailangan ng mga apektadong residente. Wala pang binanggit, Lakay, kung anong oras yung kanyang aerial inspection. Actually, tinatanong din nga namin dahil maulan sa mga sandaling ito dito sa Malacanang. So, pero yun yung abiso, magsasagawa ng aerial inspection si Pangulo. Ayan. Ito si Leth Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Let. Abay, kailangan patilain muna ang ulan, ha? Lalo sa Rizal at Maynila. Report mula kay Edniel Parrosa. Ang Philippine National Police at Indonesian Police patuloy naman ang ugnayan matapos nga ang pagkakaaresto kay Alice Guo, RH52. Edniel Parrosa. Edniel. Lakay at Sister Ella, nananatiling mahigpit ng pakikipag-ugnayan ng Philippine National Police sa Indonesian authorities kaugnay ng pagkakaaresto kay dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Pagkumpirma ni PNP Chief Police General Romeo Francisco Marbil, Police Attaché sa naturang bansa ang nag-facilitate ng pagkakadakit sa dating alkaldeng iniuugnay sa illegal na pogo dito sa bansa. Pero maliban sa koordinasyon sa kanilang Indonesian counterpart, wala nang ibinigay pang karagdagang detalye ang Police General. Una na nagpahayag ng kumpiyansa si PNP spokesperson Police Colonel Jean Fardo na malaki ang naitutulong ng kanilang counterpart sa ibang bansa para sa development ng kaso. Hinanap sigo sa bisa ng arrest order ng Senado kaugnay ng umunay scam hub sa nabanggit na probinsya. Nakatakdang magbigay ng mga karagdagang update ang PNP hinggil sa usapin ngayong umaga sa isang pulong balitaan dito sa Campo Crame. Wala rito sa PNP headquarters na maulan hanggang sa mga oras na ito. Ito sa Edniel Parrosa. Saan yan, Edniel? Para sa DZRH. Saan lugar ka? Saang lugar ka? Crame. Crame, Lakay. Dito sa Crame. Kanina paglabas natin, hindi na ganun kalakas yung ulan, pero ngayon madilim ulit ang kalangitan. Galing tayo sa Antipolo City hanggang dito sa bahaging ito ng Quezon City. Maraming salamat, Edniel Parrosa. Balik sa inyo, Lakay at Sister El. Si Edniel, jingle din lang pahinga nito eh. Lakay, talagang ikot yan ng ikot. Masipag yan eh. Bakit pa sa bundok sa Sa Antipolo. Yan, sa baha, ha? Baha, bundok. Butit hindi si Bal ang pinapadala dyan. Kaya pa ba ni Bal? Biro lang. Si Bal na marunong lumangoy yan eh. Report mo lang kay Gracia, meron daw nawawala, Sister El. Naku, Lakay, ito mayroong nawawalang mangingisda dyan sa may bayan ng Dinalungan sa Aurora. Patuloy pa rin daw pong pinaghahanap ng mga otoridad. RH25, Grace Ansano, anong update, Grace? Gracia. Yes, Lakay Deo, Elaine, umaasa pa rin ang pamilya na nawawalang
isang mangingisda sa bayan ng Dinalungan dito nga sa lalawigan ng Aurora matapos na pumalaot para manghuli ng isda bago dumating ang bagyong si Enteng. Ayon sa misis ng nawawalang mangingisda na si Ginang Jessica Quejero ay ito nga ay hinahabol na yata ng aso si Grace. Huwag kang tatakbo, ayan, lalo ka hahabulin, ha? Ganyan ang aso, Sister El, may technique dyan, ha? May aso daw? May aso? Kumakahol yung aso, Pagka kinakaholan ka ng aso, huwag kang tatakbo dahil pagka tatakbo ka, hahabulin ka lalo. Ayan, harapin mo. Ayan. Pumapatak. Sandali lamang sa iba pang mga reports. Birthday daw ni sino ba? Si Grace po o Senator Grace po? Happy birthday kay Grace Vera Sansano at June Dimakutak. At belated happy birthday nga pala kay Senator Grace po kahapon. Belated happy birthday po. Ma'am. Ayan. At sandali lamang sa mga kailan natin sa Ilocos. Abay, saan ba yung job fair ni Chairman Bebot Bello ng Manila Economic Cultural Office sa Taiwan? Saan Balakay? Akala ko sa... saan? Sa Isabela? Metro Manila? Ha? Baka magalit na yung iba. NCR naman. Ayan. Sandali lamang Chairman Bebot Bello. Ha? Aba, yan ang kailangan natin kasi... alam mo, mas maganda magtrabaho sa Taiwan kaysa sa Middle East. Malaki sweldo dito malaki ang sweldo sa Tapos Taiwan. Tapos ang maganda sa Taiwan, ang lapit pa sa atin. At saka, ang babait yung mga employer sa Taiwan, ha? At, oo nga, wala tayo nare-report na mga, mga domestic abuse. Kaya violence. Wala masyado, O nga pala, Senator Loren Legarda, nasa na yung, Senator, baka pwede mong buhayin. Merong bill noon si Senator Loren Legarda, ha? Ayan, na dapat ipagbawal ng pagpapadala ng mga DH mga kababayan nating domestic helper sa Middle East countries. Oo, Lakay. Alam mo, ito yung malungkot, Lakay, kasi nabibiktima sila ng mga yung iba, Lakay, ang masaklap yung mga nabibiktima pa ng pang-aabos. Yung rape, maltreatment, sexual abuse. Hindi pinapakain. Ay, sinabi, overwork. Ayan. Yung isa lang ang employer mo, pero pagdating doon, 3 bahay pala ang lilinisan mo. Lilinisan mo, maglalaba ka pa. Ay siguro Senator Loren, ayan, bukod sa magandang balita rin to, ha, mga barangay officials, ha. Itong Senator Loren, may bill siya na dapat daw ang mga barangay officials meron ding regular na sweldo. Hindi lang yung tawag dito, hindi lang yung honorarium. Sweldo talaga. Ayan, maganda yan. Balikan natin si Grace Vera Sansano, please come in. Yes, Lakay Deo, umaasa pa din nga ang pamilya na nawawalang isang mangingisda sa bayan ng Dinalungan dito sa lalawigan ng Aurora na makakabalik matapos na pumalaot para manghuli ng isda bago dumating ang bagyong si ayon sa misis ni Jessica Quejero, residente ng barangay Mapalad sa Dinalungan, pumalaot ang kanyang mister na si Edgar Quejero noong Agosto 30 at inaasahan sana itong makakabalik. Itong September susubat hanggang sa kasalukuyan ay pa rin ito kakabalik kung kaya agad na humingi ng tulong ang misis sa mga otoridad para hanapin ang kanyang mister. Tulong-tulong ang mga local fisher folks, gayon din ang MDRMO. Subalit hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa rin nga na puan sa ikinasang search and rescue operation ng otoridad. At katuwang na ang MDRMO, PDRMO, gayon din ang Coast Guard na nagpasaklolo na rin ang pamilya sa national government at umaasang makakabalik ng buhay ang nawawalang mangingisda. Umapila si Ginang Jessica sa pamahalaan na gumamit na ng air assets sa paghahanap sa kanyang mister. Subalit hanggang sa kahapon ay bigo pa rin ang paghahanap dito. Samantala, isang grupo naman ng mangingisda at isang sakay ng isang bangka ang na-rescue naman mula sa San Ildefonso, Kasiguran at ito'y napadpad sa coastal barangay ng Dinalungan. Ito si RH25 Grace Vera Sansano ng DCRH, una sa Pilipinas,
una sa Pilipino. It's been raining in Manila, hindi ka ba nilalamig? Maraming salamat Grace Vera Sansano. Kaya mga kuya, mga ateng, mga misis, ingat-ingat po ha. Ayan. Abay lalo ngayon sabi ni Bes Zamora, lakayan ako dito sa Paranaque. Ang lakas ng ulan. Grabe ha. Abay kung kailan naman lumabas na ang bagyong Enteng. Abay, pumasok naman to. Habagat na ba ito? Ayan, habagat na ito ang pag-ulan. Ito nga lakay ang kasi mukhang naapektuhan tayo ng habagat. At the same time, mayroon na namang na-monitor nga na sama ng panahon. At sana wag naman itong magtuloy-tuloy lakay. Kawawa naman yung mga kababayan natin binaha. Yes. At ayun, sabi ni parang Vic Liman, naku lakay, ha? Dito sa Manila, ha? Madilim ang Manila. Manaka-naka ang malakas na pag-ulan. Alam mo na, Sir Vic, wag kalimutan ng sombrero mo. Ayan, bumbo naman parang Vic, ha? Ayan, bagong ribbon ka pa naman. Ano bang gamit nitong shampoo ni Sir Vic? Champion Hana yata. Oo, mabango eh. Ay, good morning, bossing Simeon Chu. Ayan, Ninong. At binabati natin si Kuyang Romeo Nipales Jr. na sabi pakibati naman ng happy birthday si Kuyang Trece Wenceslao, ang presiding judge ng RTC 27, Cabanatuan City, at kay Kuyang Kelly Belino ng Municipal Trial Court ng Cabanatuan City rin. Aba, Kuyang Poli Asuncion at Reagan Palispis at Architect Erby Dinyo at Kuyang Romeo Nipales Jr. At good luck sa mga dadaan sa Commission on Appointments mamaya. Yung mga military officers, ayan, good luck mga brethren. Yan, huwag kayong mag-alala mag-ready kayo dyan mamaya at siguradong magpepe attention kayo mamaya. Ha? Attention! Ayan, mula kay Most Merciful Kong Johnny Pimentel at Mista, ayan, Kong Roy Loyola ng Commission on Appointments. Good morning, Attorney Paras. Ayan, sino ba dyan na controversial na may humaharang? Happy birthday din kay Ariel Abari. Aba, huliman daw at magaling. Nakakahabol pa rin, sabi ni Daddy Fred Abari. At binabati natin si Captain Edgardo Durante. Ayan, pakibati rin ang mga members ng PMA, hindi pala PMA, PMMA, Merchant Marine Academy ito, ha? Class 77 sa kanilang reunion sa September 14 sa Kiban Residence sa Cavite. Salamat, Captain Durante ng Aboitiz Shipping. Oy, nasa ating linya para si MECO Chairman Bebot Bello III. Lakay. Alamin nga natin kung saan ang job fair at ilan ba ang kukunin na trabahador, mga usually karamihan dito factory workers sa Taiwan. Senator Bebot Bello, sir, magandang umaga po, Senador. Natawa sa'yo. Akala ko sabihin mo, magdilang anghel ka sana. Ayan na, Chairman Bebot, sir. Oo na po. Pagdatingat mo. Opo. Magandang umaga po sa inyo at lahat ng nakikinig sa napakasikat mong programa. Maraming salamat, Apo. At rain or shine, tuloy ba ang job fair dyan sa Ilocos Norte o Ilocos Sur, Apo? Sa September 9, Ilocos Norte, sa Lawag. Oh, Lunes. Sa September 11 naman, sa Bigan, Ilocos Sur. Ayan. Kasi 8,000 yan lakay eh. 8,000. Wow. Dami. 8,000. 4,000 sa probinsya mo, sa Ilocos Norte. Oo, na po. 4,000 sa Ilocos Sur. At may magandang balita lakay. Yes, sir. Yung mismong presidente ng IMEI, yung pinakamalaking food corporation factory diyan sa Taiwan, opo, ay darating. Wow. At kukuha siya on the spot ng 150 factory workers. Oh, ilan po? Ilan? 150. 150. Kaya hatiin natin yan, yung Ilocos Norte, 175, yung Ilocos Sur,
75, 150 ang height on the spot yan, lakay. Ibig sabihin, walang placement fee, walang deployment fee. Wow. Libre lahat yan at makukuha, ma-employ agad sa araw na yan. At ano ang requirement sa Apo? Kailangan ba manalo? Ayan, farmers mo ba? Mas priority ba? Lakay, walang masyadong requirement. Ang importante lang ay wag matanda. Yung kailangan 32 years below. Not older than 32. Oo. So ano pong trabaho Apo sa Taiwan? Factory workers lang. Factory workers, sir. At magkano sweldo da Apo? Magkanong sweldo noon, Chairman? Magkanong sweldo? Mas malaki pa sweldo laki sa akin eh. Wow. Maabot ng mga kalakay. Yung basic, makaabot ng 48,000 pesos. Wow. Pero alam mo lakay, yung mga factory workers dyan ay provided with dormitories. Yun yung maganda. So free board. Nag-overtime. Nag-overtime lakay. Kaya free board and lodging. Nakabayan natin na mga 55,000. Wow. Oo, kaya ang maganda pa kasi diyan lakay. Yung yung treatment ng mga employers sa ating mga OFWs. Napakabait ng mga employers nila. Bihira ka. Halos magtatatlong taon na ako sa Taiwan. Wala pang lumapit sa akin na kababayan natin na nagre-reklamo na pinagmamalupitan mga employers nila, na hindi binabayaran yung benefit nila. Yun, wala lakay. Wala pa akong natanggap na reklamong ganon. At saka maganda, Secretary Sir, di ba nung minsan na-interview namin kayo na yung mga magagaling natin, masisipag natin mga OFW dyan sa Taiwan binibigyan pa ng parangal ng Taiwanese government, Apo? Oo. Hindi lang parangal, meron pang cash award. Talaga, ha? Saan ko naman nakita ng ganyan? Pero so ano po ang, pwede po ba ang mga high school graduates, Secretary Sir, na mag-apply? Pwede lakay. Mga high school graduate, college graduate, pwede. At hindi kailangan ng experience. Kasi tuturuan doon. O nga pala, baka sabihin kailangan marunong mag-Chinese. Hindi naman requirement yun. Hindi naman. Kasi yan ang isang gagawin nila pagdating doon. Tuturuan sila unti-unti ng Mandarin. Ako nga, medyo natuto na ako eh. Marunong na mag-chef. Ayan. So, ulitin natin, Secretary Sir, sa Lunes, September 9, Lawag City. Sa Lawag yan lakay. Sa Lawag. Tapos... itong job fair ito, parang commemoration ng birthday ng yung yumaong former president. Oo nga pala, September 11 ang birthday ni Apo Perdi. Perdi Marcos. Teka mo. Dalawa. Tapos si Presidente Bonget, September 13. Magkasunod sila Doon si Sandro, si Congressman Sandro, siya ang magiging speaker doon. Tapos sa Ilocos Sur, Governor Jerry Simpson, at saka siyempre si Apo Sabit. Okay. So, ano ang tatakbin? Mapababae, mapalalaki po ba, Secretary Sir? Lakay. Lalaki, babae, kahit na gay, pwede. Pwede, So, anong kailangan lang dalhin pagka mag-apply? Picture lang, paano, resume. Biodata. Biodata na lakay. Birth certificate siguro para mapatunayan na hindi siya lumalampas ng 32. Yun. Paano kung undergrad ng high school? Pwede ba? Undergrad? Oo. Ng high school, sir. At least high school graduate. At least high school graduate. Ayan. Okay, Apo Secretary Sir, maraming salamat at klaruhin natin, walang placement fee, ha? Ayan, at yung employer mismo ang magi-interview dyan. Okay, lakay. Just Georgina, na yung pagnabigat mo. Maraming salamat. Magandang umaga po. Just Georgina, Apo Senador. Ayan. Teka muna. Tatakbo ka bang Senador? Ba't sabi ni aking bubit tatakbo ka daw na Senador? Naku, nabuto.
Your business is our business. Hindi na kay sasagot pa eh. Kaya nga, Oo, kaso parang pinutol ni Kuya Greg. Ba't ganyan yung telepono natin? Parang may namumutol. Ayan. Dinrap mo, Kuya? Bira. Hindi, kanina pa kay kay Director Director Jimmy Santiago. Naputol din. Pakicheck nga sa PLDT yan. Pero maraming salamat kay Meco Chairman Bebot Bello. Ayan, sayang lang kay sasagot sana eh. Oo nga. Pero alam ko tatakbo daw eh. Boboto yung mga taga-Taiwan. Taga-Taiwan yung bumoto. Mga OFW Hindi, mga sa Taiwan. Ayan. Totoo yan lang. Alam mo, mayroon akong kakilala. Ang tagal na nagtatrabaho dyan sa Taiwan. Parang ayaw na umuwi ng Pilipinas. Tsaka kahit na mahal nun ang placement fee, 21,000 yata. Ayan, 25. Bawi naman kapag nandoon ka na nalakay. Ayan, nakita natin yung mga pumasyal tayo dyan eh. Ang ganda ang... Ayaw nga. Di ba namasyal ka doon? Nagpa-picture-picture ka pa nga ayan, sa mga OFW, naka-hotel sila. Ayan, parang yung dorm nila, parang hotel. Ayan, pagkatapos maayos yung trabaho. Ayan, at saka... ibang employer ang mga Taiwanese. Your business is our business. Good morning Ninong RSA Ramon San Miguel Ang. Ayan, ang San Miguel Corporation ayan nanalo na sa legal battle ukol sa power deal versus Energy Regulatory Commission. Pinaboran siya ng Korte Suprema. Bossing RSA, abay kailangan na magpainom ka ng emperador. Ayan. Miss Nicole Lopez, please come in. Nicole. Nanalo ang San Miguel Corporation sa legal battle nila sa Energy Regulatory Commission na nagsimula noong 2022. Ito'y nang ibasura ng Korte Suprema with finality ang motion for reconsideration ng Energy Regulatory Commission laban sa SMC at Meralco. Ayon sa SMC, denied din ang desisyon ng Korte Suprema sa temporary restraining order at writ of preliminary injunction na hinihiling ng Office of the Solicitor General na siya namang counsel ng ERC. Matatandaan na nag-ugat ang kasong ito nang magkaroon ng power supply agreement ang SMC at Meralco. 2 taon ang nakalipas. Nagre-request ang mga ito ng price adjustment kaugnay sa kanilang 2019 power supply agreements kung saan humihingi sila ng pagtaas sa contract price sa loob ng 6 na buwan. Ayon sa power firms, ito'y upang makarecover ang kanilang kumpanya sa mataas na presyo ng mga produktong petrolyo. Naghain ng mosyon ang South Premier Power Corporation at San Miguel Energy Power na ngayon Sual Power Incorporated kasama ang Meralco taong 2022. Una rito, denied ang naging desisyon dito ng ERC at sinabing wala raw itong basehan at ang Power Supply Agreements o PSA ay isang fixed rate contract. Hiniling ng Meralco noon na ma-terminate na lamang ang nasabing kasunduan matapos i-reject ng ERC ang hirit nilang rate hike na dahilan kaya't bilyon ang nawalang kita sa panig ng SMC. Dinala naman ng SPPC at SPI ang bagay na ito sa Court of Appeals kung saan binaliktad nila ang ruling ng ERC dahilan para lumapit ang mga ito sa Office of the Solicitor General. Samantala, humina ang palitan ng piso kontra dolyar sa halagang 56 pesos and 61 centavos kada US dollar, habang naitala sa $73.75 ang halaga ng kada bariles ng Brent crude sa pandaigdigang merkado. At yan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Ito si Nicole Lopez Puyawan para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Salamat Miss Nicole Lopez at good morning kay Archie Ladores. Good morning Sister El Lakay. Dito sa Lipa City, Batangas, it's sunny. Maganda ang panahon pero malamig pa rin ang panahon. Ayan. Ingat-ingat po tayo ha. Ayan, good morning kay Bossing Richard C. ng Regal International Snack Food Corporation. Ay, hello ang kanilang sweet corn ha. Ayan, boy sugba at super sarap. At binabati si parang Lindo C. O parang Lindo, good morning. At kay Christine C. ha. Maraming salamat sa Mooncake. Ayan, Mooncake Festival na pala ha.
Ingat-ingat, stay safe. Good morning, General Nick Bartolome Kuyang sir. Mabuhay ka. Ayan, mabuhay daw ang mga cadets ng PMA, sabi ni General Nick Bartolome, ha? Ayan. Mr. Michael is my guy. Kuyang Alex Flores, mataas ang baha sa MacArthur, Valenzuela. Allah, ito yung nire-report ni Edwin Duhe kanina, ha? Ingat Kuyang, baka mamaya lumubog yung Toyota Tamaraw natin dyan. Huwag naman. Ayan. Good morning, Kuya Jun Kikoy, Rodan Deliso. At yan na po ang kabuuan natin palatuntunang damdaming bayan. Ako po si Deo Makalma. Sister Al po, Elaine Apit. Stay safe everyone. God bless po. Operasyon Tulong susunod na. Wonder Woman, Miss May Binauhan. Bye-bye. Oras, Sister L. 10:04. This time check is... Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kaplu!